Magandang araw po. So dito papakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng mga mag-wheel stickers. Ayan. So ang first step po natin ay straight design. Ayan. So halimbawa ito, gagawa tayo ng square or rectangle. Ayan. Tapos kukulayan muna natin ng red. Ayan. Tapos hold down shift. Ayan. Tapos drag natin ng konti paloob. Ayan. So zoom muna natin. So ito yung kanina. Ayan. Zoom pa natin para makita nyo. Hold down shift. Ayan. Tapos, eto, click natin to. Ayan. So, medyo mas maliit pa sa original. So, tapos, space bar. Ayan. Tapos, eto dito. Ayan. Tapos, pwede natin i-control D. Ayan. Control D. So, ayan. Ilang object na kaya to? So, eto yung nasa gitna. Ayan, kunin natin, balik natin, Control Z. Hold down Control at ilalagay natin dito sa labas. Ayan. I-drag natin, parang ganyan. Medyo kulang pa dito, ayan. Tapos isi-select po natin ito lahat. Tapos dito, Window, Dockers. Tapos Align and Distribution or yung Distribute. Align and Distribute. Tapos i-click natin yung etong button na to. Ayan, para magiging equal yung distribution. So, kung napapansin nyo, ayan, equal. Pwede naman natin i-compress. Ayan, so halimbawa, ganyan. At isi-select natin ulit ang lahat. Tapos, eto, click natin to sa Align and Distribute. So, click. Ayan, kung mapapansin nyo, ito po yung distance, the same distance. So, parang maka-form po tayo ng ganito. So, halimbawa ito, okay na ito. Tapos, lalagyan natin ng extension dito. So, dito tayo mag-click para madugtong po natin sa original object. Yan. Tapos, press spacebar. Yan, para duplicate. Tapos, i-drag natin to pababa. Hold down control para magiging the same yung size. Ayan. Tapos, adjust lang natin ng konti pababa para meron tayong. Ayan. So, balik natin. Control Z. Pwede rin natin i-drag ito. Lalagyan natin ng allowance. Ayan. The same dun sa allowance sa kabila. So, parang ganyan. Tapos, etong tatlo, pwede natin i-weld. Ayan. Saan ba si weld? Ito. Ayan. Para magiging isang object. So, pagkatapos, eto, dito na tayo mag-click. Ayan, dito sa corner. Tapos, i-drag natin dito. Hold down control. Ayan. Para meron tayong mirror. Naka-mirror na design. Ayan, parang ganyan. So, control C. Copy. Control Z. Control V. Ayan. Pwede naman natin i-duplicate. So, copy muna natin. Tapos, paste. Ayan. Control Z para bumalik. Tapos, eto, hold down, Control and Shift. Ayan. So, Control Shift. Tapos, i-drag nyo ito dito, pababa. Ayan. Para the same lang po yung size. Tapos, dito, lalagyan natin ng ganyan. So, halimbawa lang. So, depende na po sa inyo kung anong gusto nyo. So, eto, i-group na siguro natin or i-Control L or combine. Control L. Yan. So, ito naman. Control L. Kukulayan natin ng yellow. So, halimbawa, or golden yellow. Hold down control. Tapos, mix natin ng red. Hold down control. Tapos, ayan. So, parang ganyan. Hold down alt. Ayan. Ito alt. Tapos, click nyo itong no fill. Ayan. So, hold down alt para outline lang yung mawawalang or yung walang kulay na yung outline. Alt, tapos eto click nyo. Halimbawa alt, green. Ayan, so magiging green po yung outline. Kung alt, i-press po natin yung alt. So balik natin, Control Z, undo. So halimbawa ito na yung form po natin. So ngayon, pwede natin yan, dalawang kulay.
So, pwede natin lalagyan dito ng text. So, halimbawa F8 or dito sa artistic text, lalagyan natin ng halimbawa Honda. Yan. So, pili lang tayo ng font. So, Arial Block. Try natin Arial Block. So, ito lang muna gagamitin natin. Ayan. So, dapat naka-same. Ayan. So, halimbawa, ito, dito natin ilalagay. Ayan. So, kukulayan natin ng white. So, mamaya na natin kukulayan. Kasi hindi makikita pag nakulayan natin ng white. So, balik. Control Z. So, parang ganito. Tapos, dito, gagawa tayo ng isang rectangle na the same size dito. So, ito lang yung pattern natin. Tapos, yan, ibabangga lang po natin sa edge. Dapat naka-snap to object. Yan, parang ganyan. Kukulayan na muna natin ng gray. At i-drag natin dito. Yan, so ito kukulayan natin ng light gray. Ayan. So, ito, i-drag natin. Halimbawa, ito, dyan. So, tapos, Alt. Click natin yung no fill. Ayan, para mawala po yung outline. So, parang ganito yung itsura. So, ito na po yung na-form po natin. So, halimbawa dito, i-adjust natin. Double click nyo lang. Tapos, isi-select nyo itong node. Tapos, i-drag natin dito. Ayan, parang ganyan. So, ito naman, pwede rin i-adjust natin. I-overlap natin dito. Ayan. So, hold down control para hindi po siya mag-slide. Ayan, parang ganyan. Hold down control. So, i-overlap natin ng konti. Ayan. So, halimbawa dito, okay na tayo dito. Tapos, lalagyan natin sa kabila. So, click nyo lang dito. I-drag natin dito, spacebar, or duplicate. Ayan. At i-drag natin dito. So, halimbawa, ito. Ayan. So, i-overlap na natin. Hold down control. Ayan, check natin. Ayan. So, ito na po yung na-form po natin. So, ngayon, lalagyan natin ng allowance. Ayan, para hindi po mabangga doon sa kabila. So, gagawin natin ito. Rectangle. Tapos, kahit saan dito, lalagay natin. Ayan, parang ganyang allowance na. Ganyan. So, gagawin natin yung kulay na no fill. Hold down Alt or right click. Depende sa inyo. Right click or hold down Alt. Tapos, click nyo ito. Ayan. Wala tayong makikita dito. Ayan. Pero may object siya. Ayan. Ang gagawin na natin is yung distance. Ayan. Para sa susunod na design. Ayan. So, ito. So, kasi pabalik-balik po ito. So, gagawa natin ng parang ganyan. So, next. Ito kung gusto natin i-rounded. So, i-rounded muna natin. So, dito tayo sa window. Dockers. Tapos, corners. Ayan. Hahanapin natin yung corners. Ayan. Kung makikita nyo po, meron po siyang round. Ayan. So, depende na po sa inyo. Ayan. So, iset lang natin yung ayan. Kukuha lang tayo ng round. Parang ganyan. Tapos, apply. So, ganyan. Kung napapansin nyo po, ayan, rounded na po yung corner. Ayan, sabay po sila. Ayan, kung makikita natin. So, ganito kasing ginagawa ng ibang mga decals para hindi po siya mabaklas. Ayan, so ito po yung mga rounded corner para hindi po siya masyadong sharp. Ayan. So, yun din ang gagawin natin dito. Double click. Ayan. Tapos, Control A or select natin lahat ng nodes. Tapos, apply. Ayan, check natin. Apply kasi parehas lang dun sa red. Ayan, so nakaset na po yung 0.02. So, ganyan. Parang ganyan na po ang nagiging resulta. So, ito yung first step na gagawin natin. Ngayon, i-group na natin itong lahat. Ayan, so ito po yung nagagawa natin. Control G, group.
Yan. So, check natin. Yan. So, ito po yung spacing. Ayan. Nakikita nyo. Ito po yung null object. Ito po yung null. So, walang laman. Yan. Pagkatapos dito, ito yung gagawin natin. I-skew natin. Ayan. So, skew. Click. Dalawang beses. So, isa na. So, click natin sa labas. Click. Click ulit. Ito dito sa gitna. Ayan. Aantayin nyo nalalabas itong arrow. Dalawang arrow dito sa corner. Tapos dito sa gitna, i-skew natin. Ayan. Makikita nyo po. Zoom natin. Ayan. So, click na natin. Ayan. So, ito, kung mapapansin nyo, ayan, i-slide natin. Ayan. So, i-slide natin ng konti. Ayun. So, nagiging slanting dito sa gitna. Pero sa corner, magro-rotate po siya. Kung dito tayo, dito magro-rotate ito. Control Z. So, dito yung gagamitin natin. Ayan. So, slide natin ng konti. So, depende sa design na gusto niya. So, halimbawa, ito lang gusto natin. Ayan. Tapos, ito. Check natin kung naka-convert to curve. So, gagawin natin yung object, tapos convert to curve. Yan. Bago natin ilalagay sa artistic media tool. Yan. So, ito. I po yung shortcut. So, halimbawa, ito pag nakagawa na tayo. So, kukulayan natin ng white ito. So, hold down control para ma-select natin kasi naka-group na po siya. Kasi pag white yung ikukulay natin, ayan, magiging white lahat. So, balik natin, Control Z. So, eto lang yung i-white natin. So, Control, tapos click. Ayan. So, ibig sabihin, pag circle po yung selection, ayan, eto, nagiging circle. So, child group. So, click natin itong white. Ayan. So, white kasi yung kulay natin dyan. So, the same din dito, click, hold down Control, click, tapos white. Ayan. Tapos, dito naman, the same din. Control R, para redo na lang natin. Di na tayo pupunta dito. Control R. So, ayan. So, pabayaan po natin nagiging null po ito. Check natin. Lalabas natin dito. Ayan. So, ito na po yung ating design. So, double check. So, halimbawa dito. Ayan. Drag natin ng konti. So, ayan. So, nandito pa rin yung null object natin. Ayan. So, yung distance. Kung mapapansin nyo, ayan. So, ito po yung purpose natin dito. So, balik natin. O, dito na lang tayo mag-work kasi makikita po natin yung white. So, ngayon, ito. Ito na. Dito na tayo sa artistic media. Click natin to. Ayan. Tapos dito, click nyo lang itong brush. Ayan. Tapos from artistic, custom. Ayan. Pagkatapos, click nyo itong object. Click. Ayan. Para lalabas po itong save. Ayan. Kasi nakatago po siya. So, click nyo ito. Tapos, itong parang icon na save. Parang diskette. Ayan. So, click nyo lang. Tapos, lalagyan natin ng halimbawa ng mags. So, save. Kahit anong isave nyo dyan, okay lang. So, ngayon, nakaka-save na po tayo doon. So, pwede na natin yan i-delete. Or mamaya na lang. So, ngayon dito, i-apply na po natin. So, ito, click natin. Tapos, gagawa tayo ng circle. Hold down, Control and Shift. Yan. So, lalagyan natin ng yan. So, 36. So, halimbawa, i-reduce natin. So, ito yung rim natin. So, mamaya na natin ilalagay doon sa actual na picture. So, pwede naman natin, ito yung pattern natin. Yan. So, hold down Shift. So, parang ganyan. So, ito na. Pagkatapos dito, Control D. Yan, Control D kasi ito yung background natin. So, duplicate natin. Control D, check natin. Yan, dalawang object na. So, ito, halimbawa, 3 beses yung 3 design, yung gulong. So, paano ba natin hahatiin? Kasi 4 yung nodes. So, i-divide lang natin ng 3.
So, ang gagawin natin, Control Q. Ito, convert to curve or Control Q. Click. Yan, naka-convert to curve na po. Tapos, double click po natin. Yan. So, ito na po yung 4 na nodes. Ayan, kung mapapansin nyo. So, tatlong object lang yung, or tatlong design lang kada gulong. So, hahatiin natin sa tatlong, ito. Instead na 4 na node, gagawin natin yung tatlo. Saan kaya tayo kukuha ng tatlo? So, dito, polygon. Ayan. From 5, gagawin natin 3. Kasi 3 sides. Tapos dito, click natin ito. Pick tool at i-click natin sa labas. Ayan, dapat walang nakaselect. Tapos balik tayo dito. Ayan, 3. Tapos hahanapin natin yung center. Ayan. Lalabas po yung center kapag walang na-select. So dito natin makita. Ayan. So click. Tapos i-drag natin. Hold on. Control Shift. Ayan. Tapos ibabangga nyo dun sa taas. Ayun. Sa edge or dun sa quadrant. So ayan. So dito natin ilalagay. So ngayon double click po natin to. Ayan. Double click. Ayan. Meron na tayong isa. So dito naman. F2. I-zoom natin. Ayan. Check natin sa view. Wireframe. Ayan. So ito po yung ating object kanina. So lalagyan natin ng node dito. Double click. Ayan. Ayan. So may node. May node na dito kasi yung sa default, may node na dyan. So, dito naman, the same din. Double click. Ayan. So, delete na natin ito. Yung pattern natin. So, delete. Balik tayo sa view. Enhance view. Or shift F9. Ayan. So, ito na po yung i-check natin. Double click. Ayan. So, etong tatlong to. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. So, click natin tong node. Dapat nakaselect itong node. Ayan. 2. Tapos, hold on shift. At isi-select natin yung sa taas. 3. So, pagkatapos, dito, break apart natin. Or, tawag dito ay break curve. So, break curve. Ayan. So, naka-break curve na. Ayan. Dalawang object. Ito yung background natin, yung kanina. So, ngayon, ang gagawin natin, balik tayo dito sa artistic. Ayan. At i-click natin to. Ayan. So, eto na po yung object natin na nakasave doon sa ating custom. So, ngayon, i-adjust na lang natin to. From 1.0, i-adjust natin. Paliliitin na natin to. Ayan. So, check natin. Ayun. So, ito yung purpose na naka-distance. Ayan. So, ito po yung null object or null design. So, ayan, nakaka-form na po tayo. So, i-adjust na lang natin dito. Ayan, so makaka-adjust tayo automatic dito. So, dito, ayan, kung gusto natin, litan, or pwede natin kapalan. Ayan, depende sa size. Ayan, makikita po natin. Ayan. So, nagfa-follow dun siya sa path or sa doon sa yung sa ellipse natin. So, tatlong dito yung isa. So, check natin. Double click. Saan ba yun? Yung kanina, ito yung sa background. So, check natin. Double click. Ayan. So, ito dito po siya nag-start. Or dito. Ayan. So, makikita natin dito. Nag-start. Tapos, nag-end siya dito. So, dito natin nilalagay yung null object. Ayan. Hanggang dito. Bumabangga. Tapos, nag-duplicate siya ng 3 beses. Kasi 3 yung break curve natin. So, ganyan. Balik natin. Control Z. So, ayan na po yung na-form po natin. So, ito na po yung pinaka-pattern natin. Isa lang yung kukunin natin dito. Ayan. So, ngayon, gagawin natin dito is object. Ayan. Tapos, pwedeng convert to curve or muna. So, convert to curve. Ayan. Tapos, i-break apart natin to. Object. So, hindi naka-activate yung break apart. So, yung object yung i-click natin. Ayan. So, halimbawa dyan. So, object. Check natin. Ayan. Break artistic media group apart. So, click. Ayan. So, lumalabas po dito yung ating ayan. So, ito yung pattern natin. Double click natin. Check. Ayan. So, ito po yung na-break apart natin. So, pwede na natin i-delete to. Delete.
Yan. So, ito. Check natin. Control Z. Yan. Namo-move. So, ito na yung ika-cut natin. So, saan ba yung... So, ungroup. Pwede natin i-group. Ungroup. So, ungroup muna. Check. Masiselect. Hindi pa. Yun. Yan. So, nasiselect na. So, ito na yung pinaka-pattern natin. Ito na po yung ika-cut natin. So, check natin. Yan. So, ngayon, pwede na natin i-delete yung lalagyan na natin ng outline. Alt, tapos itong block. So, ayan. So, pwede na natin to or mamaya na. Check natin. So, ayan. So, ito na po. Di-delete na lang natin to. Ayan. Hold down control kasi naka-group. Ayan. So, ito na po yung pinaka-pattern natin na i-cut. So, control C. Copy. Balik natin. Control Z. Ayan. So, control Z ulit. Ayan. So, check. Ayan. At ilalagay na natin dito. Ayun. So, meron na tayong magwheel na design. So, check. I-adjust na natin ng konti. Ayan. Hold on control. At i-move na natin. So, ganyan lang po ang paggawa ng pattern. So, uunahin natin yung straight design. Ayan. Saka na natin i-skew. Ayan. So, ganyan lang po. Huwag muna natin i-slant kasi mahihirapan tayo doon. Mamaya na i-slant kapag na-form na po natin yung gustong design natin. So, ganyan lang po. Maraming salamat po. Pwede nyong lagyan na ng magwheel sticker yung mga motor nyo. Ayan. So, check natin. F9. So, ayan. So, balik Control V or paste. Saan ba yon? Ayun. So, ito na yung pattern. Tapos, ayan. So, gagawa tayo ng ilang piraso ba? So, gagawa tayo ng ilang piraso. So, 3 times 4. So, Control R. So, isang gulong. Tapos, isa naman. Ayan, 12. So, parang ganyan ang gagawin nyo. So, maraming salamat po. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo kayong mag-post dito or mag-comment. Maraming salamat.